Bakit humaling na humaling ang buong mundo sa Pilipinas ngayon? Alam niyo ba ang tungkol sa hindi pangkaraniwang pangyayari na nagaganap ngayon sa buong mundo? Ang mga embahada ng Pilipinas sa bawat bansa ay dinagsa kahapon at halos hindi na magkanda-ugaga sa dami ng tao. Ang mga tiket sa eroplano ay naging kasing halaga na ng ginto at ang desperadong sigaw na, "Gusto kong pumunta sa Pilipinas kahit ubusin ko pa ang lahat ng ari-arian ko," ay umaalingaw-ngaw sa buong mundo. Ang alon ng pagkahumaling na ito ay lumamon maging sa isang tanyag at tradisyonal na mayamang angkan sa Tsina. Walang halaga ang pumunta sa isang bansang kapuluan sa Timog Silangan. Ito ang may pagmamalaking idineklara ng isang matigas ang ulong ama. Ngunit sa sandaling tumapak siya sa lupa ng Pilipinas, ang kanyang pananaw ay gumuho ng may ingay at sa huli ay napaluha siya. Ano nga ba ang nasaksihan niya sa Pilipinas? Maging ang CCTV China Central Television ay naglabas ng special feature tungkol sa Philippine Fever na ito. Ang tunay na anyo ng Pilipinas na hindi nyo pa kilala ay ibubunyag na ngayon. Ang mga aplikasyon para sa visa sa mga embahada ng Pilipinas sa buong mundo ay dagsa. At ang mga dumarating sa NAIA Ninoy Aquino International Airport ay lumampas sa 200 cases sa loob ng isang araw. Ang nakakagulat na dahilan kung bakit dumadagsa ang mundo sa Pilipinas ay naging malinaw na. Ang buong mundo ay nagkakagulo sa agawan ng tiket papuntang Pilipinas. Ang mga embahada ay puno ng mga taong naghahanap ng visa at kahit na tumaas ng ilang beses ang presyo ng tiket sa eroplano, maririnig ang desperadong sigaw na, "Bibiling ko pa rin yan." Ang pagkakaiba ng kapalaran ng mga nakakuha ng tiket at ng mga hindi ay kitang-kita. Ang bilang ng mga pumapasok sa NAIA at Clark Airport ay pumalo sa record-breaking na numero at literal na ang mainit na hangin ng pagkahumaling sa Pilipinas ay umiihip sa buong mundo. Ang higanteng agos na ito ay hindi naiwasan kahit ng isang prestihiyosong pamilya sa Shanghai, China. Nang ideklara ng kanilang pinakamamahal na anak na babae, ang pagmamahal sa Pilipinas ang kanyang mga magulang ay hindi makapaniwala at sumakay mismo sa eroplano. Ngunit sa sandaling bumaba sila sa paliparan ng Pilipinas, ang kanilang mga paniniwala ay nadurog ng pino. Ano nga ba ang mayroon sa Pilipinas kung kaya't dumadagsa ang mga tao mula sa buong mundo? Maging ang CCTV ay gumawa ng emergency feature tungkol sa sitwasyong ito. Ngayon, ibubunyag natin ang katotohanan. Bago ang lahat, ang inyong pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong sa paggawa ng mas magagandang video. Magandang araw. Ang pangalan ko ay Li Wei. Ipinanganak ako sa Marangyang distrito ng Shanghai at ngayon ay nagtatrabaho ako sa isang medical research institute. Gigising sa parehong oras tuwing umaga, dadaan sa parehong ruta papasok sa trabaho at magsusuri ng parehong datos. Iyon ang kabuuan ng aking araw-araw na pamumuhay. Puno ito ng mga bagay na kayang hulaan. At least hanggang sa umagang iyon nang ang aking tahimik na mundo ay mabasag ng pino. Isang karaniwang umaga iyon. Ang daanan sa ilalim ng lupa ng istasyon ng People's Square ay puno ng mga yabag ng paa gaya ng dati. Ang amoy ng kape at mamasamasang hangin ay naghalo isang pamilyar na amoy na humaplos sa aking ilong. Biglang may sumigaw ng kasabay ng isang kalabog. Nakita ko ang isang tao na bumagsak sa sahig. Isa siyang matandang lalaki na may puting buhok. Hawak niya ang kanyang dibdib habang paulit-ulit na bumubuka at sumasara ang kanyang bibig. Para siyang isdang naalis sa tubig. "Tulungan niyo po siya. Tumawag kayo ng ambulansya." Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Ang mga tao ay sumisigaw lamang ngunit walang sinumang lumalapit. Ganoon din ako. Ang aking mga paa ay tila nakadikit sa sahig at hindi ako makagalaw. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis ngunit hindi ko alam ang dapat gawin. Sa sandaling iyon, "Padaan po, doktor ako." Hinawi ng isang lalaki ang karamihan at tumalon papasok. Siya ay isang Asyanong lalaki na may itim na buhok at malinis na anyo. Walang pag-aalinlangan siyang lumuhod sa tabi ng matanda. "Lolo, naririnig niyo po ba ang boses kong?" tanong niya habang marahang tinatapik ang balikat ng matanda. Nang makitang walang tugon, agad niyang kinapa ang pulso sa leeg ng matanda. Walang pulso, cardiac arrest. Ang kanyang galaw ay natural na parang agos ng tubig. Binuksan niya ang butones ng polo ng matanda, ipinatong ang parehong kamay sa gitna ng dibdib nito at nagsimulang diinan ng malakas. 1, 2, 3. Ang boses niyang nagbibilang ay umalingaw-ngaw sa buong daanan. "Ikaw na nakapulang coat." Bigla niya akong tinignan ng diretso. "May AED sa dingding, pakikuha po." Ang katawan kong nanigas ay biglang gumalaw. Nakita ko ang pulang kahon na nakalagay sa dingding. Tumakbo ako at kinuha ito. Habang tumatakbo ako pabalik, dala ang mabigat na makina, patuloy pa rin siya sa pag-chest compression. May mga butil ng pawis sa kanyang noo, ngunit ang galaw ng kanyang mga kamay ay hindi nagbago kahit kaunti. "Magaling, pakidikit ang mga pad."
Sabi niya habang binubuksan ang AED. Nakikita mo ang larawan, di ba gayahin mo lang yan? Sa nanginginig na kamay, idinikit ko ang mga pad sa dibdib ng matanda. Nagsalita ang makina analyzing, please stand back. Lahat lumayo. Sigaw niya. Kasabay ng electric shock, umangat ang katawan ng matanda. Muli niyang kinapa ang pulso. Wala pa, itutuloy ko ang compression. Ang pawis mula sa kanyang noo ay tumutulo na parang ulan, ngunit hindi siya tumigil. Siguradong masakit na ang kanyang mga braso ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Tanging, ang determinasyong makapagligtas lamang ang nag-uumapaw sa kanyang mga mata. Nang dumating ang mga paramedik, ang matanda ay umubo at iminulat ang kanyang mga mata. Ligtas na siya, nagpalakpakan ang mga tao sa paligid. Bravo, ang galing. Ngunit tahimik siyang tumayo, pinagpag ang kanyang damit at akmang aalis na. Sandali lang po. Hinawakan ko ang kanyang braso na maraming salamat po talaga kung wala ka. Nahihiya siyang ngumiti at umiling. Hindi, ginawa ko lang po ang dapat gawin. Kahit pangalan man lang. Isa lang po akong napadaan. Bahagya siyang yumuko at nawala sa gitna ng karamihan. Gayunpaman, sa maikling sandaling iyon, ang kanyang malalim at matapang na tingin ay tumatak sa kaibuturan ng aking puso. Habang pauwi ang eksenang iyon ay hindi mawala sa isip ko. Ang tapang na tumalon ng walang pag-aalinlangan habang ang iba ay nag-aatubili ang katumpakan ng mga kamay na nagligtas ng buhay. At ang likod niyang naglakad palayo nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Nang gabing yun napagtanto ko, sa unang pagkakataon sa buhay ko nakatagpo ako ng isang tunay na bayani. Ang binatang yun mula sa Timog Silangang Asya na hindi ko man lang alam ang pangalan ay nagsindi ng maliit na apoy sa aking naninigas na puso. Sa hapunan ng araw na iyon, ang aming higanting mesa ay kasing lamig at tahimik ng isang malaking tipak ng yelo. Tanging ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga pinggan sa ilalim ng crystal chandelier ang bumabasag sa katahimikan. Ang isip ko ay puno ng mga pangyayari kanina. Ang magulong ingay sigawan ng mga tao at ang kalmadong boses ng isang lalaki na nagpatahimik sa lahat ng iyon. Ang puso ko ay nanginginig pa rin sa mga alaala. Si Ama ay eleganteng humihigop ng wine habang nagsasalita tungkol sa dignidad ng aming angkan gaya ng nakasanayan. Ngunit sa araw na iyon, ang mga salita ni Ama ay tila hungkag na parang basyong shell. Naglakas loob akong magsalita. Ama, kaninang tanghali sa istasyon ng People's Square, nakita ko ang isang binata na nagligtas ng buhay. Tila nagpakita ng kaunting interes si Ama sa sinabi ko. Ngunit nang sabihin kong ang binatang iyon ay mukhang taga-Timog Silangang Asya, ang kanyang tingin ay biglang nanlamig. Tumawa ng mapang-uyam si Ama at ibinaba ang wine glass. Li Wei, ang tapang at dignidad ay magkaibang usapin. Ang paggawa ng eksena sa kritikal na sitwasyon ay hindi gawain ng isang kagalang-galang na Ginoo. Pero Ama, wala siyang hininging kapalit. Lakas loob kong sabi. Yan ang modus nila, Li Wei. Maring sabi ni Ama. Nagkukunwari silang mapagkumbaba para makakuha ng atensyon. Sa oras na iyon, sumingit ang kapatid kong si Lina. Ate, baka naman Pilipino siya? Tanong ni Lina na nagniningning ang mga mata. Oo, parang Pilipino nga siya. Ang kwarto ni Lina ay puno ng mga litrato ng P-pop idols at Filipino Love Team merchandise. Alam mo ba, ate, ang pinakagwapong lalaki sa Shanghai ngayon ay mga Pilipino. Sobrang galing nila. Napakunot ang noo ni Ama. Lina, yung mga kwentong Pilipino na naman ba, wala kang modo habang kumakain. Malumanay na sumaway si Ina. Mahal, nagbabago na ang panahon. Ginoong Li, ang ating angkan ay nagpanatili ng dignidad sa China sa loob ng simihindahan taon. Nakalimutan mo na ba? Ngunit ang timbangan sa aking puso ay tuluyan ng kumiling sa isang panig. Ang dignidad ni Ama na parang taxidermy na ipinagmamalaki ang pangalan at dugo ng pamilya. At ang buhay na dignidad ng binatang iyon na nagligtas ng buhay sa pamamagitan ng gawa. Kahit hindi kilala ang pangalan, naramdaman ko na hindi na ako mananatili sa mundo ni Ama tulad ng dati. Hindi ko pa alam ang pangalan ng lalaking iyon, ngunit naramdaman ko na ang buhay ko ay nagsisimula ng umagos sa bagong direksyon. At makalipas ang ilang araw, ang tadhana ay tunay na sumagot sa akin. Nang sumapit ang katapusan ng linggo, tumawag ang kaibigan kong si Chen. Li Wei, lagi ka na lang nasa bahay. Minsan kailangan mong maramdaman ng ganitong excitement. Sa pilitan niya akong dinala sa Shanghai Stadium. Ito ay isang malaking laban sa Chinese Super League sa pagitan ng Shanghai at Beijing. Ang sigawan ng mahigit 40,000 manunood ay pumuno sa stadium. Nakakabingi. Ang mga manlalaro ay tumatakbo sa ground at ang mga tao ay sumisigaw habang umiinom ng beer. Eksaktong sa oras na iyon, ang anak ko, may sumigaw sa unahang hilera. Isang batang lalaki na mukhang 6 na taong gulang ang namumula ang muka at hawak ang kanyang leeg. Max, Max. Natatarantang hinampas ng Ama ang likod ng bata.
Huminga ka parang awa mo na. Ngunit ang bata ay bumubuka na lang ang bibig at walang lumalabas na boses. Isang piraso ng siupaw ang tuluyang bumara sa kanyang lalamunan. May doktor ba dito, doktor? Umiiyak na sigaw ng ina. Ang mga tao sa paligid ay naglabas ng cellphone para mag-video o natatarantang nag-ingay lang. Ang labi ng bata ay nangingitim na. Sa sandaling iyon, padaan po isang pamilyar na boses. Ang taong iyon na humawi sa mga tao at tumakbo. Itim na buhok, mabilis na pagkilos, hindi maaring magkamali siya yung binata sa subway. Agad niyang naunawaan ang sitwasyon. Hinawakan niya ang balikat ng ama at mariing sinabi, "Doktor ako, tumabi po kayo." At walang pag-aalinlangan niyakap niya ang bata mula sa likuran. Hinawakan niya ang maliit na katawan ng bata sa tamang anggulo at inilagay ang kanyang kamao sa ilalim mismo ng sikmura ng bata. Unang pagdiin, walang reaksyon. Pangalawang pagdiin, wala pa ring lumalabas. Tumahimik ang buong audience, 41 tao ang pigil hiningang nakatingin sa isang bata at isang binata. Kasabay ng tunog na guwak. Tumalsik ang piraso ng siupaw mula sa bibig ng bata. Wah! Umiyak ang bata, ligtas na si Max, Diyos ko. Niyakap ng ina ang bata, hinawakan ng ama ang kamay ng binata at paulit-ulit na yumuko. Salamat, maraming salamat po talaga, iniligtas mo ang anak ko. Ang buong estadyo ay napuno ng palakpakan. May sumigaw, "Hero Bravo!" Ang eksena kanina ay ipinalabas muli sa malaking screen. Naka-close up ang kalmadong muka ng binata habang inililigtas ang bata. Tumayo ang mga manonood at nagbigay ng standing ovation. Nahihiya siyang yumuko at akmang aalis na sa upuan. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya hahayaang makatakas. Iniwan ko si Chen at tumakbo. Sandali lang po. Hinawakan ko ang kanyang braso, lumingon siya at nang makilala ako ng laki ang kanyang mga mata. Yung sa subway. Opo, nagkita ulit tayo. Mabilis na tumibok ang puso ko. Pakiramdam ko hindi ito nagkataon lang. Nahihiya siyang ngumiti. Nagulat din ako, napakaliit pala ng Shanghai. Sa pagkakataong ito, sasabihin niyo na po ba ang pangalan niyo? Tanong ko. Opo. Ako si Mateo. Mateo Santos po. Ako naman si Liwei. Liwei Jiang. Nagkamay kami. Mainit at matatag ang kanyang kamay. Galing po ba kayo sa Pilipinas? Tanong ko. Opo. Isa po akong emergency medicine doctor. Nandito ako sa Shanghai First People's Hospital para sa short-term training. Kaya pala kalmado at profesional kayo, doktor pala kayo sa emergency medicine. Fan ba kayo ng Shanghai team? Tanong ko sabay turo sa stadium. Hindi, sa totoo lang, hindi ako masyadong maalam sa soccer. Sagot niya habang tumatawan. Binigyan lang ako ng tiket ng kasamahan ko. Sa ospital, hindi ko inakalang mangyayari ito. 2 beses ka nang nagligtas ng buhay, napakahusay. Doktor po ako kaya natural lang yun. Sa Pilipinas kapag may ganitong nangyari kahit sino ay tutulong. Hindi kami tinuruan na lagpasan lang ang taong nakahandusay. Siguro gagawin din ito ng ibang doktor na Pilipino. Kahit sino tutulong, anong klaseng bansa ba ang Pilipinas? Pwede ko bang mahingi ang contact number mo? Kusa na lang lumabas sa bibig ko ang mga salitang iyon. Pagkasabi ko agad kong tinakpan ang bibig ko sa gulat. Ngumiti siya at iniabot ang kanyang cellphone. Siyempre naman, ikinagagalak ko. Hindi lang isa kundi 2 beses kaming nagtagpo at bawat pagkakataon ay sa lugar kung saan may inililigtas na buhay. Nagkataon lang ba ito o tadhana, ngunit isa lang ang sigurado, ang kutob ko na ang pagtatagpong ito ay tuluyang magpapabago sa aking buhay. Matapos makuha ang kontak ni Mateo, umuwi ako at 3 araw na nakatitig lang sa cellphone. Binubuksan at sinasara ko ang message screen, nanginginig ang mga daliri. Hello, si Liwei ito. Isusulat ko tapos buburahin. Naalala mo ba ako isusulat at buburahin ulit? Sa sandaling kontakin ko siya, parang guguho ang aking ligtas na mundo dahil sa takot. Ang boses ni Ama ay umaalingaw-ngaw sa aking tainga. Huwag kang makikipag-ugnayan sa mga taong iba ang dugo at antas, Liwei. Ngunit ang mainit ng ngiti ni Mateo at ang tapat na tingin niya habang nagliligtas ng buhay ay paulit-ulit kong naaalala. Kahit minsan ay hindi niya ipinagmalaki ang sarili. Bagkus sinabi niyang natural lang iyon at gagawin din ng iba. Sa huli 2:00 ng madaling araw, sa ika-4 na araw, naglakas loob ako. Hello, si Liwei ito. Salamat ulit sa pagligtas sa bata nung isang araw. Kung may oras ka, gusto mo bang magkape tayo? Pagkapindot ng send button, nagtalukbong ako ng kumot. Parang sasabog ang dibdib ko. Pagkalipas ng 5 minuto, may reply. Miss Liwei, salamat sa mensahe. Natutuwa ako, pwede ako bukas ng hapon. May alam akong magandang kapihan sa Sintiandi. Kinabukasan dumating ako ng mas maaga ng 1 oras kaysa sa usapan. Tumingin ako sa salamin, inayos ang buhok at inayos ulit. Nang dumating siya, muling kumabog ang dibdib ko. Kanina ka pa ba? Nakangiting lumapit si Mateo. Hindi kakarating ko lang din, pagsisinungaling ko. Umupo kami nang magkaharap sa isang maliit na cafe.
Nakakagulat na matatas siya sa Mandarin. Kumusta ang China? Tanong ko. Ayos naman. Lalo na ang medical system nakakamangha. Maunlad na rin naman ang Pilipinas pero marami pa kaming dapat matutunan. Hindi ba maganda rin ang medisina sa Pilipinas? Sa ilang aspeto world class na rin po. Kuminang ang kanyang mga mata. Sa emergency medical services at success rate ng operasyon may mga aspeto na kaming higit pa sa iba. Pero nandito ako para matutunan ang mahabang karanasan at sistema ng China. Isang sagot na mapagkumbaba, ngunit punong-puno ng dangal. Patuloy niyan, ang mga Pilipino po kasi ay maawain, may malasakit. Lalo na kapag nakakakita ng taong nahihirapan hindi namin kayang tiisin. Naaalala pa namin ang tulong ng mundo nung kami ay nagbangon mula sa mga kalamidad at kahirapan. Kaya tinuturuan kami na panahon na para kami naman ang magbalik. Gera. Ang laging kwento ni Ama. Pero sa bibig ni Mateo ang nakaraan ay hindi sugat kundi alaala ng pasasalamat. Ang ganda naman na naaalala nyo ang utang na loob. Natural lang po yun. Dati ring tumulong ang China sa amin. Lagi din kinukwento ng lolo ko na ginamot siya ng Chinese medical team noon. Biglang uminit ang dibdib ko. Ang sabi ni Ama ang Pilipinas ay isang mahirap na bansang isla pero naalala pa rin nila ang tulong noon hanggang ngayon. 3 oras kaming nagkwentuhan tungkol sa medisina, kultura at mga pangarap namin. Isa siyang taong marunong makinig. Taos-puso siyang nakikisimpatya sa mga sinasabi ko at minsan ay nagtatanong ng matatalinong tanong. Bakit pinili ni Miss Li Wei ang medical data analysis? Sa totoo lang, gusto ito ng ama ko. Matatag at kagalang-galang daw na trabaho. Ikaw naman, gusto mo ba talaga ang trabaho mo? Wala pang nagtanong sa akin niyan. Matapos mag-alilangan sumagot ako. Sa totoo lang, gusto kong direktang tumulong sa mga tao sa field. Gusto kong maging doktor. Pero sabi ni Ama, hindi raw bagay sa isang babae ang magtrabaho na marumi ang kamay sa dugo. Naging seryoso ang mukha ni Mateo. Sa Pilipinas, napakaraming babaeng doktor ang tinitingala at sila ang pinakakagalang-galang at may dignidad na mga tao. Mula nun, madalas na kaming magkita. Kapag day off niya, pumupunta kami sa museo or naglalakad sa daban. Ipinakita niya sa akin ang isang bagong mundo. Makalipas ang 2 linggo, naglakas loob akong sabihin kay Ama, Ama, may nagugustuhan na akong tao. Ibinaba ni Ama ang dyaryo at ngumiti. Ganon ba, sino anak ba ng isang pamilya sa Beijing o maimpluwensyang angkan? Hindi po, isa siyang doktor. Doktor mula sa Pilipinas. Nahulog ang teacup sa sahig. Crash. Ang tunog ng pagkabasag ay umalingaw-ngaw sa dining room. Ano ka mo? Namula ang muka ni Ama. Pilipinas yung bansang isla sa Timog Silangan, third world country. Yun. Ang Pilipinas ay isang maunlad na bansa na Ama. Iba rin ang kultura nila. Bakit sa isang lalaking galing sa ganong lugar? Sumingit si Lina. Papa, alam mo ba kung gaano kaunlad ang Pilipinas economic power na sila? Li Wei, ang pader ng prehuwisyon ni Ama ay matibay. At nang gabing iyon, nagpasya akong harapin si Ama sa unang pagkakataon. Matapos ang sagutan namin ni Ama, nagsinungaling ako sa unang pagkakataon. Pupuntahan ko si Chen, pero kay Mateo ako pupunta. Nakonsensya ako pero mas malaki ang pananabik ko. Sa tapat ng Jing'an Temple, nakita ko si Mateo na nakakasual na damit, jeans at puting shirt. Bakit ba napakagwapo niya tignan? Ngayon igagala kita sa Shanghai. Masaya siyang ngumiti. Shanghai tour, hindi ba ako dapat ang mag-tour sa iyo? Hindi. Gusto kong ipakita sa iyo ang espesyal na Shanghai na nadiskubre ko. Naglakad kami sa tabi ng ilog. Tinitignan niya talaga ang Shanghai sa mata ng isang manlalakbay. Alam mo ba ang tulay na yan, turo ni Mateo sa Waibaido Bridge. Alam niya pati ang kasaysayan ng pagkakagawa at pagkumpuni nito. Bakit alam mo pati yan? Ang mga Pilipino bago mag-travel, nag-aaral kaming mabuti mula sa kasaysayan hanggang sa masasarap na kainan kabisado namin. Tawag namin dun feeling local. Pagdating sa Yuyuan Garden area, amoy ang mga street food. Walang pag-aalinlangang bumili si Mateo ng tanghulo at Xinjiang mantu at pinagsaluhan namin. Pwede bang kainin to ng ganito, hindi? Nagulat kong tanong. Walang hangganan ang pagkain. Basta masarap, ayos lang. Sa Pilipinas marami na ring pagkain mula sa buong mundo. Sa Maynila matitikman mo ang pagkain ng iba't ibang bansa. Ang flexible niyang pag-iisip ay nakaka-refresh. Hinding-hindi kakain si Ama ng street food. Sige, punta na tayo sa lugar na gusto ko talagang ipakita. Dinala ko ni Mateo sa isang maliit na Filipino restaurant sa isang sulok ng French concession. May nakasabit na palamuti sa pinto. Ito ang pinakamasarap na Filipino restaurant sa Shanghai, para siyang munting Pilipinas. Pagpasok sa loob, mainit na hangin ang sumalubong sa amin. Amoy ng ginisa at masiglang boses na nagtatagalog. Welcome po, Sir Mateo. Masayang bati ng may-ari.
Kasama ko ang girlfriend ko ngayon. Nahihiyang ngumiti si Mateo. Kaibigan ko po si Liwei. Naku, ang ganda naman. Foreigner siya pero kumakain ba siya ng pagkaing Pinoy? Tuturuan ko po siya. Sagot ni Mateo. Naghain ng pagkain sa mesa, adobo, sinigang lechong kawali at mainit na sabaw ng bulalo. Lahat ba ito basic lang? Gulat kong tanong. Sa Pilipinas, kultura ang salo-salo. Malungkot kumain ng mag-isa. Tinuruan ako ni Mateo kung paano gumamit ng kutsara at tinidor at minsan ay nagkakamay. Nahulog ang pagkain ko dahil hindi ako sanay. Ang hirap. Dahan-dahan lang. Ganyan din ang mga bata sa Pilipinas sa umpisa. Hinawakan niya ang kamay ko at inayos ang posisyon. Uminit ang muka ko sa hawak niya. Nang matikman ko ang adobo na siyak ako. Maalat-alat, maasim-asim, malambot at malalim ang lasa ay ang sarap. Mas masarap yan pag may kanin, turo ni Mateo. Ibang-iba ito sa lasa ng pagkaing Tsino. Sa Pilipinas, ang pagkain ng sabay ay pagbabahagi ng puso. Kaya kumakain kami kasama ng mga taong gusto naming maging ka-close. Pagbabahagi ng puso sa pamamagitan ng pagkain, ang ganda. Nung panahon na kakaunti ang pagkain ng salo-salo ay mahalagang komunikasyon. Ang diwa ng pagbibigayan o bayanihan. Konektado yan sa aming hospitality. Muling uminit ang dibdib ko. Akala ni Ama ay malayong bansa lang ang Pilipinas pero ang damdamin nila ay may malalim na kasaysayan at kultura. Paalis na kami nang abutan kami ng may-ari ng balot na pagkain. Iuwi niyo to service na yan dahil girlfriend ka ni Sir Mateo. Naku, nakakahiya po. Nataranta ako pero sa pilitang inilagay ng may-ari sa kamay ko sa Pilipinas minsan masamang tumanggi sa Gracian men, bulong ni Mateo. Mag-thank you ka na lang at tanggapin mo. Paglabas tinanong ko, kamag-anak mo ba ang may-ari? Hindi, suki lang ako. Hindi mo kaano-ano pero bakit ang bait nila? Ngumiti ng mainit si Mateo. Ganyan ang mga Pilipino, napaka-warm. Likas sa amin ang pagtutulungan. Mula nun lalong lumalim ang relasyon namin pero sa bahay kailangan ko pa ring magsinungaling. Isang buwan na kaming nagkikita ni Mateo. Isang Sabado ng umaga nakita ko ang isa pa niyang anyo. Liwei, gusto mo bang sumama sa isang espesyal na lugar? Tanong ni Mateo sa telepono. Dinala niya ako sa gilid ng Shanghai sa isang maliit na simbahan kung saan nagtitipon ang mga homeless. May nakasabit na lumang sign na free clinic. Anong ginagawa natin dito? Volunteer work. Ginagamot namin ang mga taong walang kakayahang magpagamot. Pagpasok, amoy alkohol at nakita ko ang dos-dosen ng homeless. Iba't ibang tao, matatanda at mga bata. Dr. Santos, isang matanda ang masayang bumati kay Mateo. Bumalik ka ulit ngayong linggo. Tito George, kumusta ang tuhod mo? Mabuti na dahil sa gamot na bigay mo. Nagsuot ng white coat si Mateo at nagsimulang manggamot. Tumulong ako sa pag-aayos ng gamit at paglilista. Ang unang pasyente ay isang ginang na inuubo. Kailan pa po ang ubo niyo, Aling Mineri? Isang buwan na. Wala kasi akong perang pampa-ospital. Kalmadong sinuri ni Mateo at naglabas ng gamot mula sa sariling bag. Pang isang linggo po ito, ubusin niyo ha? At magkumot po kayo ng makapal. Doktor, wala akong pambayad. Hindi ko kailangan ng pera. Mangako lang po kayo ng isa. Inumin ang gamot at bumalik sa susunod na linggo. Napaluha ang ginang. Salamat, Dr. Santos. 3 oras na tuloy-tuloy si Mateo. Ang nakakagulat, kabisado niya ang pangalan at sakit ng lahat. Si Sam bawal sa matamis dahil may diabetes. Si Ana may hika kaya dapat laging may inhaler. Habang nagpapahinga, tinanong ko siya, paano mo natatandaan lahat? Ang doktor ay hindi lang sakit ang tinitignan kundi ang tao. Seryosong sagot ni Mateo. Makikita mo lang ang tamang gamutan kapag tinignan mo ang buong buhay nila. Ang sakit ay bahagi lang ng buhay. Pero wala ka namang kinikita dito. Ngumiti si Mateo. May kasabihan sa Ingles na noblesse oblige, ang mga meron ay dapat magbalik sa lipunan. Sa Pilipinas may konsepto kami ng utang na loob. Ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay babalik din sa iyo. Naging doktor ako dahil sa tulong ng lipunan. Ngayon ako naman ang magbabalik. Paglabas namin, kinawayan siya ng mga homeless. Salamat, Dr. Santos, isa kang anghel. Nahihiyang kumuway pabalik si Mateo. Sa harap ng mainit na eksenang iyon, hindi ako makagalaw. Sa mundo ni Ama, ang nirerespeto ay ang mayayaman at makapangyarihan. Pero sa mundo ni Mateo, ang minamahal ay ang mga nagbabahagi ng kung anong meron sila. Sino ang tunay na marangal? Alam ko na ang sagot. Pag uwi ko, tinignan ko ang litrato namin ni Mateo sa harap ng klinik. Ate, anong tinitignan mo? Pumasok si Lina ng walang katok. Huli na para itago ko. Uy, sino iyan? Ang gwapo ah. Kuminaang ang mata ni Lina. Napilitan akong ikwento lahat kay Mateo. Yung sa subway, sa stadium, yung volunteer work. Grabe, doktor na bayani pa tapos volunteer pa.
Parang bida sa drama pero ayaw ni Papa kasi Pilipino. Biglang tumayo si Lina at naglabas ng cellphone. Pinakita niya ang mga article sa Global Times at Shanghai Daily. Ate, alam mo ba kung gaano kasikat ang pop culture ng Pilipinas ngayon sa mundo? Ipinakita niya ang Netflix ranking. Nasa taas ng mga pelikula at drama ng Pilipinas. Gusto ng mga kaklase ko pumunta sa Pilipinas. Ang hirap kayang makapasok sa mga universidad sa Maynila. Si Jessica nga natanggap sa isang kumpanya sa Pilipinas. Naglabas siya ng t-shirt na may nakasulat na mahal kita. Nag-aaral ako ng Tagalog, mag-working holiday ako dun next year. Nagulat ako. Taliwas sa prejudice ni Ama si Lina, ay tumatakbo na papuntang Pilipinas. Ate, nagbago na ang mundo. Pilipinas na ang cool ngayon. Nag-message ako kay Mateo. Naging fan mo na ang kapatid ko. Reply niya, ang mahalaga ay kung ano ang tingin mo, Liway. Uminit ang dibdib ko. Hindi na ako magtatago. Ilang araw makalipas habang nanonood ng CCTV News ang pamilya. Narito ang headline ngayong araw, ang milagrong nangyari sa Shanghai Stadium. Pagtingin ko nasa screen si Mateo kuha sa CCTV ang pagtakbo niya. At pag Heimlich maneuver sa bata, kinumpirma na isa siyang emergency medicine doctor mula sa Pilipinas. Sinabi rin ng reporter, ang nakakagulat siya rin ang nagligtas sa isang pasyente sa People's Square subway noong nakaraang buwan. Ipinakita ang malabong video sa subway. Tumigil ang kamay ni Ama sa paghawak ng teacup. Isang medical expert ang nagkomento, ang antas ng emergency medicine sa Pilipinas ay world class, mabilis at tumpak. Tinitigan ni Ama ang screen. Ang binatang iyon, hindi lang sa salita kundi sa gawa nagliligtas ng tao. May halong gulat sa boses niya, ito na ang unang bitak sa pader ng kanyang prejudice. Kahangahangang binatan, sabi ni Ina. Tumingin si Ama sa akin. Liway, siya ba ang lalaking lagi mong kinakatagpuin? Kumabog ang dibdib ko. Paano niyo nalaman? Kitang-kita sa mukha mo. Mabagal na sabi ni Ama. Patawad po, Ama. Dalhin mo siya dito sa bahay. Puna hindi ako makapaniwala. Kikilatisin ko siya ng personal kung totoo ba ang nasa balita o nagbabalat kayo lang. Tinawagan ko si Mateo. Gusto kang makita ni Ama. Sa wakas dumating din ang oras, mas mabuti na to para makapagbigay galang ako ng formal. Biyernes ng gabi, 7 p.m. Tumunog ang doorbell. Pagbukas ko nakatayo si Mateo. Nakaitim na suit, may dalang bulaklak at wine, siguro vintage Chinese wine o high-end brandy. Magandang gabi, Liway. Pagpasok nakaupo na si Ama. Sinuri niya si Mateo mula ulo hanggang paa. Maupo ka. Malamig ang boses ni Ama. Ikinagagalak ko po kayong makilala, Ginoong Lee. Isang karangalan po. Ako po si Mateo Santos. Perpektong formal na pagbati. Nagsimula ang hapunan. 32 anyos ka, doktor sa University Hospital sa Maynila. Ibinaba ni Ama ang baso. Kaya mo bang panagutan ng anak ko magkaiba ang mundong ginagalawan natin at ng bansa mo? Nanigas ang hapagkainan. Ngunit hindi nataranta si Mateo. Yumuko siya ng may galang at sumagot ng matatag. Ginoong Lee, habang nag-aaral ako ng medisina, lagi akong may respeto sa Tsina. Tumaas ang kilay ni Ama. Dito nagmula ang maraming pundasyon ng tradisyonal at modernong medisina. Ang lolo ko po ay nailigtas din ng mga doktor na Tsino noon at hindi niya iyon nakalimutan. Nagbago ang ekspresyon ni Ama. Ang mga Pilipino po ay hindi nakakalimot sa utang na loob at tinuturuan kaming ibalik ito sa lipunan. Kaya ako nandito sa Tsina para matuto at makatulong sa mundo. Ganon din po ang pagmamahal ko kay Liway. Ang mahalagang ugnayan na ito ay susuklian ko ng habang buhay na kaligayahan. Sa amin tinatawag itong pagtanaw ng utang na loob. Tumahimik ang lahat. Hindi lang ito simpleng love confession. Ito ay sagot na may respeto sa kasaysayan at filosofiya. Napakalalim mag-isip ng batang ito, bulong ni Ina. Pero nagdududa pa rin si Ama. Madaling sabihin yan. Pero karapat dapat bang tirhan ng anak ko ang Pilipinas? Iba ang kultura, bansang isla lang yon. Ang Pilipinas po ngayon ay isa sa pinakaligtas at maunlad na bansa. Ang Maynila ay sinasabing mas ligtas pa sa ibang lungsod sa Europa. Top class na rin ang ekonomiya. Natigilan si Ama. Sumingit si Lina. Papa, huwag kang humusga base sa lumang kaalaman. Pumunta na lang kaya tayo sa Pilipinas para makita natin. Family trip sa Pilipinas. Sigaw ni Lina. Tinitigan ni Ama si Lina tapos nagsalita si Mateo. Magandang ideya po. Ako po ang magiging guide nyo. Gusto kong ipakita ang totoong Pilipinas. Ang Pilipinas na gusto mong ipakita, ang tanong ni Ama. Hindi po, ang totoong Pilipinas, ang liwanag at anino nito. Matagal na katahimikan. Sige, sabi ni Ama. Nanigas kaming lahat, pupunta tayo, titignan ko gamit ang sarili kong mga mata. Yes, the best ka, Papain. Sigaw ni Lina, yumuko si Mateo. Salamat po. Hindi ko po kayo bibiguin. Makikita natin kung sagot ni Ama.
Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Paano kung madismaya si ama pumasok si Lina? Ate, wag kang matakot. Sigurado ako sa Pilipinas. Bakit sigurado ka? Sabi sa internet, lahat ng foreigner na pumupunta doon na syosyak sa ganda at modernisasyon. Safe mag-taxi ang babae kahit gabi kapag nahulog ang wallet binabalik. Malinis ang subway, LRT, MRT subway, masarap ang pagkain. Pumasok din si Ina. Liway, kung pinili mo siya siguradong magandang lugar yon. Nirerespeto ng ama mo ang taong may gawa hindi lang salita. Dumating ang araw ka ng paglipad. Pagkabukas ng pinto ng eroplano sa Pilipinas, nagsimula ang gulat. Mabuhay, welcome sa Pilipinas. Isang robot ang bumati sa amin sa kwentong ito, sobrang high-tech na. Ang immigration area ay napakalaki at puno ng LED screens na nagpapakita ng magagandang tanawin. Makintab ang sahig. Pakihanap po ang facial recognition gate, Ginoong Lee, sabi ni Mateo. Pagtingin ni ama sa camera 10 segundo lang tapos na. Posible ba ito? Gulat na gulat si ama. Latest system po ang gamit sa Pilipinas, paliwanag ni Mateo. World-class smart airport. Pagsakay namin sa tren papuntang syudad, may libreng wifi na napakabilis. Wow, ang bilis pa, sabi ni Lina. Pagtingin sa bintana, nakita namin ang skyline ng Metro Manila BGC Post Makati. Nagtataas ang skyscrapers highway na nagsasalab sa labat. Mas malaki pa sa inaakala nila. Masigit pa ito sa London, bulong ni ama. Dito kinukumpara niya sa London base sa original text, pero pwede nating isipin na kinukumpara niya sa inaasahan niyang Poor Island. Ang populasyon ng Metro Manila ay higit 13 milyon, paliwanag ni Mateo. Pagdating sa hotel, ang lobby ay puno ng staff na yumuyuko bilang pagbati. Magandang araw po. Ang elevator ay automatic. Mula sa suite, sa ika-40 palapag kita, ang ilaw ng lungsod na parang ilog ng mga bituin. Umiling si ama. Maling-mali ang pagkakakilala ko. Kinabukasan, pumunta kami sa Intramuros, sa harap ng San Agustin Church at Fort Santiago. Daan-daang taon na ang kasaysayan nito, paliwanag ni Mateo. Pinangangalagaan namin ang lumang gusali. Kahanga-hangad, sabi ni ama. Naglakad kami sa cobblestone streets. Wow, ang ganda dito, nang sabi ni Nilinarat. Pinahahalagahan ng arkitekturang Pilipino ang tibay at kasaysayan, sabi ni Mateo. Nag-rent kami ng barong Tagalog at Filipiniana. Bagay na bagay kay ama ang barong. Ginoong libagay po sa inyo, sabi ni Mateo. Naglakad kami sa lumang bayan. May mga tao pa ring nakatira sa mga lumang bahay na na-restore. Pumunta kami sa isang tea house o tsokolatehan. Subukan niyo po ang tableya at kakanin. Ang pait ng tsokolate at tamis ng kakanin ay perpekto. Sa kabilang mesa may mga foreigner na nagtatagalog. Salamat po, ang sarap. Nag-aaral sila ng Tagalog, gulat ni ama. Dahil po sa interes sa kultura ng Pilipinas, sabi ng may-ari. Pagkatapos pumunta kami sa National Museum, nakita namin ang spoliarium at mga ginto. Ang ganda, sabi ni Ina. Pauwi, sabi ni ama, hindi ko alam na ganito pinapahalagahan ng Pilipinas ang kasaysayan. Ikatlong araw, tinignan naman namin ang modernong Pilipinas. Pumunta kami sa BGC High Street at tinignan ang matataas na buildings. Mas mataas pa to sa The Shard, sabi ni Lina. Mula sa viewing deck, kita ang Manila Bay at Laguna de Bay. Napakalapit ang kalikasan sa lungsod, turo ni Mateo. Tumawid kami sa mataong kalsada, disiplinado ang mga tao. May disiplina silang puna ni ama. Kilala ang mga Pilipino sa pagiging matiyaga at masunurin sa batas, sabi ni Mateo. Pumunta kami sa showroom ng electronics. Gawang Pilipinas lahat, gulat ni Ina. Sa Kwento Tech Giant na ang PH. Kami po ay technology hub ng Asia, sabi ng staff. Pagkakain ng hapunan, dinala kami ni Mateo sa isang 24-hour cafe, puno ng nag-aaral at nagtatrabaho. Masipag ang mga Pilipino, sabi ni Mateo. May mga foreigner na nag-aaral ng Tagalog para makapagtrabaho sa kumpanyang Pilipino. Gusto ko magtrabaho dito, safe at masarap ang pagkain, sabi ng isang Amerikano. Kahit alas 11 na ng gabi, maliwanag ang paligid. Bukas ang mga convenience store at karaoke. Ligtas ba? Tanong ni ama. May mga babaeng nagtatawanan habang naglalakad. Isa po ito sa pinakaligtas na bansa. Confident na sabi ni Mateo. Sa taxi, sabi ni ama, ang enerhiya ng lungsod na ito ay nakakamangha. Mas buhay kaysa sa Shanghai, Slyan, London. Excited na pumunta si Lina sa kwarto ko. Ate, gulat na gulat si Papa, ne? Ika-4 na araw na imbitahan kami sa bahay ng magulang ni Mateo. Nakatira sila sa isang luxury condo sa BGCC sa Makati. High-tech ang pinto. Tuloy po kayo! Bati ng ina ni Mateo. Ang view ay kita ang buong lungsod. Ang pagkain ay parang piyesta, sinigang na salmon, kare-kare lechon. Kayo po nagluto lahat nito, gulat ni Ines. Ito po ang Filipino hospitality, sagot ng ina ni Mateo. Nagkwentuhan ang ama ni Mateo at si ama.
Nag-aral din ako sa UK China noon, sabi ng ama ni Mateo. Pero ngayon may sariling lakas na ang Pilipinas. Ang malasakit at pakikipagkapwa-tao, sabi ng ina ni Mateo habang nagbabalat ng mangga. Napakabait na bata ni Liwei, maswerte ang anak ko. Hindi po ako po ang maswerte. Walang kinalaman ang nasyonalidad. Basta mabuting tao sapat na. Napaluha ako sa init ng pagtanggap nila. Ang ama ni Mateo ay may library ng medical books. Nagkasundo sila ni ama sa usapang medisina. Pag alis namin, binigyan kami ng regalo, pasalubong na nakabalot ng maganda. Souvenir lang po. Napakabait nilang tao, sabi ni ama sa kotse. Tinanggap nila tayo ng walang panghuhusga. Huling gabi, dinala kami ni Mateo sa Manila Bay Cruise. Ito ang pinakamagandang view ng gabi. Pag alis ng barko, nakita namin ang Moa Eye at skyline na umiilaw. Hindi ka panipaniwala, sabi ni ama. Ito ang bansang bumangon mula sa wala. Tumigil ang musika at tumutok ang spotlight sa akin. Lumuhod si Mateo. Li Wei, nanginginig ang boses niya. Mula nang makilala kita, nagbago ang buhay ko. Sa magandang lungsod na ito sa aking bayan, gusto kitang tanungin, will you marry me? Napaiyak ako, yes, yes. Nagpalakpakan ang mga tao sa barko. Congratulations! Nanginginig na isinuot ni Mateo ang singsing. Lumapit si ama. Hinawakan niya sa balikat si Mateo. Ikaw ang makakapagpaligaya sa anak ko. Gagawin ko po ang lahat. Sagot ni Mateo. Tumingin si ama sa Manila Bay. Maling-mali ako. Ang bansang ito ay tunay na kahanga-hanga. Ang dignidad ay wala sa dugo kundi nasa gawa. Tulad mo at tulad ng mga tao sa bansang ito. Niyakap ako noon ni Ina. Congrats Liwei, kinuhanan kami ni Lina ng litrato. Trending to sa social media. Pagbalik ng barko sa Pantalan, may fireworks na sumabog tulad sa MOA tuwing weekend. Ikaw ba naghanda nito? Hindi nagkataon lang, sabi ni Mateo. Tadhana iyan, ngumiti si ama. Pati ang langit nagse-celebrate. Pag-uwi sa London sa Shanghai, nag-viral ang post ni Lina. Ate ko engaged na sa Filipino Doctor Manila Bay proposal. Million views and sana all. Gusto ko rin pumunta sa Pilipinas ni. Isang araw tumawag ang CCTV Lottery Media. Gusto nila kaming interviewin. Love story ng isang aristokrat at Filipino doktor. Pumayag kami sa studio. Paano kayo nagkakilala? Iniligtas niya ang buhay ng isang tao sa subway. Si ama rin ay in-interview. Inaamin ko may prejudice ako dati, pero nang makita ko ang Pilipinas, isa itong kamanghamanghang bansa. Proud ako sa aking manugang. Pagkatapos ng broadcast, lalong sumikat ang Pilipinas. Mag-a-apply na ako ng visa. Mga kaibigan ko ay nag-apply na sa mga kumpanya sa Pilipinas. Sa Sony Philippines ako magtatrabaho. Ang mga universidad ay nagdagdag ng Tagalog courses. Ang ospital ni Mateo ay dinagsa ng mga gustong mag-training sa Pilipinas. Isang araw na balita, Health Department ng UK China gagayahin ang medical system ng Pilipinas. Sabi ni ama habang nagbabasa ng dyaryo, panahon na para tayo naman ang matuto sa Pilipinas. Kumilos din ang gobyerno ng Pilipinas. Mas pinadali ang visa para sa mga skilled workers at expats. Yung mga ticket sa P-POP events ay sold out agad. Ang mga Filipino restaurant ay laging puno. Isang taon na ang lumipas, asawa ko na si Mateo at nakatira na kami sa Maynila BGC. Pagising ko kita ko ang BGC Skyline Manila Bay. Tagsibol na o tag-init dahil walang spring sa PH gawin nating namumulaklak na ang mga puno ng Nara Polarabanaba. Liwei almusal na, sigaw ni Mateo mula sa kusina, may pandesal kape at matatamis na mangga sa mesa. Sa TV balita sa CCTV BBC visa application sa Pilipinas highest ever. Dagsa ang turista sa NAIA. Sabi ng reporter, mga kabataan sa buong mundo ay nagpupuntahan sa Pilipinas para sa oportunidad sa education, medicine, tech at culture. Ipinakita ang airport, mga kabataang foreigner na masaya. Magtatayo ako ng negosyo dito, sabi ng Amerikano. Mag-aaral ako ng beauty tech, sabi ng French. Pasok ako sa Engineering Institute, sabi ng Indian. Ngayon, marami na kaming kaibigang foreigner dito. Si James, nakaklasiko na sa IT company sa BGC. Si Marie na taga Sorbonne na nasa cosmetics company dito. Manila na ang sentro ng mundo, sabi ni James. Si Lina nasa Pilipinas na rin at nag-aaral ng Tagalog. Ate, pasado ako sa exam, halos Pinoy na ako. Madalas ding bumisita sila ama. Mahilig na si ama sa lambanog or Barako coffee. Napakasarap nito, sabi niya. Pinoy na ang father-in-law ko, tawa ng ama ni Mateo. Nagtatrabaho ako ngayon sa International Medical Cooperation Team. Tinuturuan namin ang mga foreigner. Gusto naming matutunan ang medical system ng Pilipinas na siya nakaka-proud. Ang Pilipinas na ang nagtuturo ngayon. Tuwing hapon naglalakad kami ni Mateo sa Manila Bay sa riverbanks. Wala kang pinagsisihan, te.
tanong niya. Wala kahit isang sagot ko. Ito na ang tahanan ko. Totoo. Ang Maynila ang aking tahanan. Mababait na kapitbahay, maunlad na sistema, masasarap na pagkain, higit sa lahat narito ang hinaharap. Puno ang lungsod ng mga dayuhang may pangarap. Ang Pilipinas ay naging sentro na ng mundo. Isang bansang bumangon at naging economic giant, may mataas na edukasyon at mainit na hospitality. Ito ang Pilipinas. Ang enerhiya ng lungsod na ito ay humihikayat sa buong mundo. Maswerte ako dahil nakilala ko si Mateo at ang bansang ito. Ngayon alam na ng lahat. Ang sentro ng hinaharap lupain ng oportunidad lugar kung saan natutupad ang pangarap. Yun ang Pilipinas. Mahal kita Pilipinas, sigaw ko. Dahil ito na ang bansa ko. Hanggang dito na lang ang kwento ni Liwei. Mula sa pamilyang puno ng prejudice hanggang sa maranasan ang Pilipinas at magbago ng 180 degrees. At ang realidad na dinudumog na ng kabataan ng Pilipinas. Ang bansang itinayo ng mga ninuno ay hinahangaan na ngayon ng mundo. Patuloy naming ibabahagi ang kwento ng Pilipinas na ipapamana natin sa ating mga anak ng may pagmamalaki. Kung gusto niyong ibahagi ang pride ng Pilipinas, mag-subscribe at mag-like. Kung may mensahe kayo sa pamilyang ito, mag-comment sa ibaba. Kita-kit sa susunod na nakakaantig na kwento. Salamat!